What's up guys? Welcome back to my channel. So, bali dito guys, ay isi-share lang natin paano kumuha ng online OEC or yung Overseas Employment Certificate. Kasi ito nga guys, isa to sa mga requirements pag tayo ay pabalik na sa ating bansa kung saan tayo nagtatrabaho bilang OFW. Syempre guys, kung bago ka dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Dagang salamat sa inyong support dito sa aking channel. Kung meron ka mang comment guys or clarification, just comment below and I hope na makapag-response or makapag-reply ako dyan sa inquiry or clarification mo. So punta lang tayo sa Google guys, type nga natin to, OEC Online, then click lang natin tong link na to, online services. So ayan guys, so after nating maklik yun, ito na yung Department of Migrant Workers Online Service Portal. Ngayon, click lang natin to. Okay. Then, dadalhin ka na dito niyan guys. So kung meron ka ng account guys, login mo lang yung email address mo. So kung wala ka pang account guys, register ka muna dito. So kung wala ka pang account guys, tuloy-tuloy mo lang yan. So accept mo lang to. So since meron na akong account, so babalik na lang tayo doon guys. So since meron na tayong account, login lang tayo dito. Okay? Lagay lang natin yung ating email address. Then next. So enter lang natin yung password nito guys. So dapat guys, huwag niyong kalimutan yung login details nyo dito, including the password. So pag nilagay na natin yung password guys, click login. So ayan guys, so bali ito na yung pinaka-dashboard natin. Ngayon, nung nag-create ka ng account guys, dito lahat yan, malalagay yung details mo. So ilalagay mo lahat yung details mo dyan guys, including yung passport details. So since na meron na nga tayong account, after mong mag-login, ito na yung pinaka-dashboard mo. Ngayon guys, for the OEC guys, punta lang tayo dito sa balik manggagawa. So click lang natin to guys, yung balik manggagawa. So bali ito na yun guys, no? So passport data is available. Ngayon, ito naman with regards to pag-ibig. So optional naman to kung kukuha ka ng pag-ibig or not. So click lang natin to, next. So bali ito na yun guys, enter your flight details. So for example guys, kung ikaw may uwi ng month of July, so kung anong month guys, enter mo lang yan dito. So nandyan yung mga months at date, makikita dyan. So for example, July, sabihin lang natin guys, ng July 5, click mo lang to. So mag-enter na yung details dyan, then next, click next. Ngayon guys, dadalhin ka na yan sa details mo. So ito na yung pinaka-details mo guys nung create mo siya. Ngayon, ang pinaka-importante niyan guys, kailangan mag-match yung employer mo dito guys, no? So itong portion na to guys, make sure na correct details yung employer. So lahat to guys, dapat tama yung details mo, yung passport mo. But just make sure also guys, yung employer mo match dun sa current visa mo. So, kung ano yung name ng employer mo, dapat magre-reflect din yan dito. Kasi kung magkaiba yung employer, at the same time yung OEC mo, so baka magkaroon ka lang ng issue dun sa airport kung ikaw ay babalik na. Kung okay naman lahat yung details na yan guys, click yes lang to kung same employer na ikaw ay pabalik. So, click mo lang tong yes. Then after mong ma-click tong yes na to the next page yan, print na yan guys. So yun lang po guys. I hope na nakapag-share na naman tayo ng details dito sa ating vlog ngayon. So dagang salamat guys sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe, hit the button below, and comment kung meron kang clarification and question. See you next time guys. Bye-bye!